Sa muli, good morning at welcome sa inyong lahat sa ating programang GOT, God is our Teacher. Welcome to the part 5 of the third live session. Third na to, live session with RJ Senior's streaming video where I am his guest. Pangatlo na ito. At itong portion na ito, sa entire live video, dinownload ko na. Ito sa akin medyo mahaba kasi magbigay tayo ng commentaries. Na-download na ito, ang full video. Mga more or less 45 minutes, ganun. Kaso ngayon may commentary na ako. Ito. Let us continue without much further ado. Ito, maganda talaga na pamulutan ito, yung mga sinasabi ni RJ Senior at mga sinasabi ko na ating hahatulan. Kayo nang bahalang humusga sa aking komentaris. Nagkomentaryo sa sinasabi ni RJ at nagkomentaryo din sa sinabi ko. Hindi po literal, yun. Parang hindi po kayo nagrumerespeto sa nagsasalita, Mr. Banjit de Cristo eh. Sorry. Di ba? Di ba? So, pag sinasabi kasi nasa puso natin yun, hindi po literal nasa puso. Kasi rebuttable kasi, parang natitempt ako na sasagutin siya agad. Kasi, nasa Biblia, para hindi mapasok sa isip ng tao, nakalimutan ko na may 1 minute rule pala kami. Masarap kasi makapag-usap na ganito eh, na responsive din siya. Ang problema lang, walang trata. Wala siyang basihan. Basta lang siya, sabi lang niya. Be swift to listen and be slow to speak. Yan po nakasulat sa Santiago 1:19 or James sa English. Puso, saka po natin, hindi po, ibig sabihin, yun, nagsasalita na naman. Ay, mumiyot po natin dito. Mumiyot po natin dito, ha? Sige po, Nakatime na. Dinidisturbo mo ako eh. Dinidisturbo mo ako. Okay, so, hindi po yung literal eh. Kung sinasabing nasa puso ng tao, hindi po literal dito eh. Bakit po? Kasi pag sinasabing nasa puso, literal po natin yan, ang punto po dyan is, kung patay na po yung tao, ibig sabihin, nandiyan pa rin puso, nandiyan dito yung Espiritu Santo. Sa kanyang puso, hindi eh. Ibig sabihin, nasa kaluluwa po yung tao, na nasa konsensya po ng tao, yung tinatawag na Espiritu Santo, nasa kung ba, meron po siya tinatawag na grasya. Pero hindi po yung tanong ko po sa inyo eh. Nasagot ko na yan hindi ko na ulitin. Sa part 5 na ito, sa part 4, nasagot ko na kompleto, sagot ko doon. Nasa puso, may talata pa. Marami at binanggit po ko pa ang 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Na tayo'y tinataka ng Diyos sa puso natin ng kanyang Espiritu. Who hath saved us and given us the earnest Spirit. Yung pangakong Espiritu, tinatatak sa ating puso at kasali ang Espiritu nanahan sa atin. Puso. Hindi po konsensya. Puso. Puso sa English heart. Hindi konsensya sa English conscience. Ang nakasulat puso. Intindihan natin ang sulat ni Pablo. Hindi siya si Pablo, hindi siya apostol. Si RJ Senior. Mas magaling pa siya kay Pablo. Sabi niya, hindi daw literal. Sa theological word. Pero sa legal word, yun talaga legal. Para hindi tayo magkalitsi-litsi sa administration sa justice. Dapat sumunod tayo sa legal, sa batas. Para ma-administer natin in the court of law ang justice na hinanap natin. Pag ikaw maging judge, wala kang kwenta, maraming kaso i-file sa'yo for abuse of authority. Bias ka in favor sa Catholic. Hindi ka favor sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Hindi mo tinitiyak ang kalooban ng Diyos. At tinitiyak mo yung kalooban nyo, mga church magisterium at mga CFP. Anti-evangelical kayo. Ang evangelical, sabi, sa puso, hindi sa konsensya. Sa puso. Kasi maraming ang puso talaga kasi kaya nilinisin ng Diyos sa ating puso. Ang puso mapandaya, mahigit na mapandaya, sabi ng Diyos. 17 verse 9 of Jeremiah. Itutuloy na natin, tapos na to sa para lang mag-continue, mapakita ko saan tayo nag-umpisa. Part 5 na tayo. Sa part 4, na-explain ko na yan.
Ito na ang bago niyang topic. Base sa kanyang tanong. Base sa kanyang stand. Hindi pinatanong ko po sa inyo eh. At hindi ko rin sinabi na wala sa puso, hindi ko po sinabi yun. Hindi mo tinatanong, pero sinasabi mo. Kaya cross-examine ka. Lahat ng sinasabi mo, ililibat ko. Hindi pwede na, hindi ililibat, baka makalusot, baka pandaya pa ng ibang tao. Ang daya, kalabanin ng totoo. Ang daya, iyon ang gusto ni Satanas. Anti-Ebanghelyo. Ang gusto naman Diyos, Ebanghelyo ipangaral. Yun po ang totoo. Colossians 1:5 at saka Ephesians chapter 1 verse 70. Sabi na, Sinsya na, medyo pause ako. dapat may talata. Ayaw sa nakasulat, dapat may talata. Sino pong nagturo kay Mr. Soriano na iparehistro ang sentang inaanibad po niya? At anong talata yun? Dapat may talata. Hindi yun, may talata sa utos na evangelical. Walang talata na iparehistro ni Soriano. May talata, meron sumusunod sa gobyerno. Palagi ko yung tanatanong sa'yo, RJ, ang lisim tanong mo. Kayo ba? Sumusunod ba sa gobyerno? Nagparehistro ba kayo? Wala. Wala. Kayo ang unang lumalaban. Kolorum kayo. Dinadamay niyo si Soriano. At si Soriano nagparehistro sa batas ng gobyerno. Kasi sumusunod sa'yo na may talata. Sabi ng Diyos, sumusunod sa gobyerno. Unang-una, sumusunod ba ang Katoliko? Yun ang tanong ko sa last portion. Inahanda ko sa iyo ng tanong ngayon. Dito makapture din. Hindi ko lang sigurado kung ma-capture natin sa part 5, maaaring sabi natin, ma-capture natin sa video sa part 6 na. Pero tinatanong ko yan kay Aldi sa inyo, baka mag-isip kayo. Bakit Soriano lang? Ang problema na yun, ano naman ang ginagawa nyo? Sino ang susunod sa alit sa gobyerno? Hindi kayo, kami. Ang problema mo lang, ang founder. Ay founder lang, sabi mo si Soriano, founder. Naniwala ka sa gobyerno. Kalayaan nila yan, hindi turo ng Diyos ang founder. Alam natin, at hindi itinuturo ni Soriano sa kanyang, sa iglesia ng Diyos, na tinatahanan ng kanyang espiritu at aral ng Espiritu Santo sa kanyang puso. At alam ni Soriano sa kanyang puso na wala talaga inituro ng Espiritu Santo niya. Kasi sabi nga niya, itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Gusto niya lang sa gobyerno na gusto ng tao. Free will yun. Free will. May talatang sinasabi ako, paulit-ulit ang sinasabi ko, hindi ka pa rin nakamove on dyan, RGC nyo. Wala ka na kasing bala. Magmili ka na, sabi ko nga, hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. Hindi kaharian ng tao at hindi kaharian demonyo. At ang kanyang katuwiran. Matuwid. Kung gusto mo magamit tuwid, walang founder sa labas ng kaharian. Ang founder ng iglesia, ng kaharian ng Diyos, ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Walang Espiritu Santo si Soriano. Paano niya itayo ang kaharian ng Diyos sa inyong puso? Sabi ni Jesucristo, ang kaharian ng Diyos sa inyong puso. At sinasabi din sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Ang pangako ng Espiritu Santo itinatatak sa inyong puso. Yun ang tatak, circumcision of the heart. Iba nung unang panahon, ang tatak na ikaw ay sa Diyos, magpatuli ka, hindi sa puso. Sa panlabas, sa foreskin. Tuli ka na panlabas. Yan ang tanda. Base sa Genesis 17 verse 11. Doon na-establish ang agreement ng Diyos or covenant sa Israel at siya. At tayo naman, ang agreement ng Diyos, tatanggapin mo ang Espiritu Santo. Voluntary. Hindi mandatory. Sa Israel, mandatory. Pag hindi ka, mandatory yun sa Israel. Pag Israelita ka, lahat, pati si Kristo, mga apostol, natuli. Because naniwala sila nung unang panahon, bago nagturo si Kristo ng Ebanghelyo, sila naniwala sa batas ni Moses. Sinusunod nila. At ngayon, marong batas ng Moses na isasali sa Ebanghelyo. Hindi nangopya. Ang utos kasi ng Diyos galing sa kaharian from eternity. Ang utos ng Espiritu Santo. Nauna pa kay Moses. Inahayag lang sa 1st century AD sa pamagitan ni Jesucristo na sinusulat ng mga apostol na ating ulo. At hindi natin matanggap ang Espiritu Santo ng Diyos sa ating puso kung wala si Jesucristo. Ang kanyang Espiritu manahanid sa ating puso.
Espiritu ni Kristo, may espiritu ang Diyos. Pareho sila. At itong dalawang ito nakaupo sa langit. Pero ang espiritu nila nandyan sa ating puso. Walang laman. Walang laman. Espiritu katulad ng ating espiritu na walang laman. Tayo ay may katawan lang. Yun ang tahanan ng ating espiritu. Itong laman. 1 Peter 4 verse 13 to 14. As our basis. Adjusin nyo, ang sabi ng Diyos, ang utos ng Diyos, saliksikin mo ang kaharian ng Diyos, hindi ng tao sa Pilipinas. At ang kanyang katuwiran para matuwid ka. Wala sa labas, wala sa gobyerno ang katuwiran ng Diyos. Nasa loob ng iglesia, nasa loob ng kaharian na katago sa kanyang Espiritu Santo. At nakatago din kay Kristo. Doon ka matututo. Hindi nakalahado yan, ang katuwiran ng Diyos. Hanapin mo muna ang paghahari ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. At nakita natin, naghahari ang Diyos sa mga apostol sa kanilang puso at binabasa natin ang naturo ng Espiritu Santo na sa kanilang puso at binabasa rin natin galing sa puso yung mga utos doon na alam ng mga apostol. May basihan sa 2 Corinthians 2 at 2 Corinthians 4 verse 2 to 4 na sinusulat ng sa kanilang puso ng Espiritu Santo na nahanid sa kanilang puso. Ang mga utos ng Diyos. Hindi katulad ng unang panahon sa bato kay Moises. Kinukumpara yun. Ang Espiritu ng Diyos nagsusulat at nanahan din sa kanilang Espiritu. Sa puso na, nung sinusulat ang mga utos, binabasa natin na yun. Seek first the kingdom of God. Yun ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos sa atin, sa Espiritu. Ang mga turo, yun po nauna na sinusulat ng mga apostol sa kanilang puso. Yun ang paghahari ng Diyos sa kanilang puso at sa ating puso din maghahari sa parehong doktrina. Ebanghelyo pa rin. Paniwalaan natin. Hindi tayo na iba sa kanila ng mga apostol ng kanilang puso. Maliban na kung unique ang puso mo, na puso mo church magisterium, puso mo instead of evangelical, naging ano ka, pusong makatao. Sinesearch mo ang, doon ka nag-asaya, ilang beses ko na sinasagot yun. Squarely. Iba lang ang utak mo. Hindi, iyan ang problema kasi theological ka. Sa legal, accepted ang paliwanag ko. Ako, evangelical at biblical. At sa'yo, hindi mo tinatanggap. Ugali yan ng demonyo. Hindi mo tinatanggap ang katotohanan. Legally at saka, sa legal tatatanggap ako, kahit sinong legal. Hindi man nalaig ang yung reasoning sa legal. Kasi hindi kasi legal eh. Ligaw. Hindi rin evangelical. Kasi sabi ko, wala namang violation si Soriano. Wala akong mabasa na rehistro, pero yung rehistro na salita, hindi nakasabi ng Diyos. Pero unawain mo ang kalooban ng Diyos. Sa kanyang kalooban, kung anong gusto na, unawain mo lang. Sabi ng Diyos, magparehistro. Unawain mo. Sa Ephesians 5, verse 17 to 20. Ang kalooban ng Diyos na sinasabi ng Espiritu sa iyong puso. Na binabasa natin ang mga sulat ng mga apostol sa kanilang puso, itinuturo din ng isang Espiritu na nahandid sa atin. Pero ang doktrina, ancient times. Noong unang siglo, ngayon ay isinalin sa atin. Move on ka na. Sabihin ko sa iyo, yung katuwiran ng Diyos na nasa ang kaharian, nandito sa atin, naghari ang Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. At ang turo ng Diyos pareho sa mga apostol sa kanilang puso, itinuturo noong unang siglo. Na hinulaan din ng mga propeta at mayroon ng utos ang mga propeta na humuhula sa New Testament. Asali, unawain nyo, alalahanin nyo ang mga sinabi ng mga propeta at mga utos ng mga apostol galing sa Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 1 to 2. Kayo naman po. Maraming tata. Na-explain ko na to sa part 5. Hindi naman masyado natin i-detalye. Ito na. Ang basahin ko lang muna yung Romans 13 verse 1 to 6. Pakibasa muna, RJ, para ipaliwanag natin. May basihan, yun ang logicus, may Biblia, hindi filosofiya. Logic ang premise natin Biblia. Biblical logic. Hindi philosophical logic o takang aklat mo kunin. Pakibasa ko para maintindihan natin. I-present nyo na. O, 21 na mga po ngayon. Sige. O, sige ako po ha. O, sige, ako na naman. Okay. Ito po yung oras po ninyo eh. Ako na naman. Ako na naman. Meron akong oras dito.
Oo. Dapat sumunod po tayo sa oras. Okay. Binanggit niyo. So, ibig sabihin, hindi na binabasa. Kasi kailangan nyo ituro, hindi ko naman Sophia, dapat may basihan muna. Sa batas kasi, law, kung anong gusto ng tao, logic, and language. Tatlong L. Bago ka magpaliwanag, isite muna ang law. Ano ang batas? At bago ka gagamit ang logic. Batas kasi ito, pero usapan natin sa kaharian ng Diyos. Walang kaharian na walang batas. Kung may kaharian, may batas sa tao, sa kaharian ng tao, mayroon din kaharian. Batas sa kaharian ng Diyos. May kaharian ang demonyo, ang kabatas niya, anti-evangelical. Binabasa ko ng talata na basihan. Kasi ang puso ni Satanas, anti-evangelical. Ang puso ng Diyos, evangelical. Na ayaw ni Satanas maiaral ang ebanghelyo. 2 Corinthians 4 verse 4. Tuloy natin. Ito po yung Romans chapter 13 verse 1. Wala po sinabi po dyan na iparehistro na ni Sorian ang sekta ninyo. Sabi niya dapat biblical logic. Logic po kasi it is an art of correct thinking and correct reasoning. Hindi po magiging correct reasoning po yun. Kung sasabihin po natin na dahil hindi po mabasa, so ibig sabihin, nasa puso na lang natin yun. Hindi po yung correct reasoning. So, nakita nyo, ang reason ni RJ, logic ang basihan niya. Logic is the science of the correct thinking and the correct reasoning. Correct. Hindi mali. Hindi wrong. Ang tanong, yun ang turo sa academic institution. Hindi sa kaharian ng Diyos. Ang academic institution sa labas ng kaharian ng Diyos. May gusto ang Diyos na bawal ang filosofiya. Yun ang ibig niyang sabihin. Ng filosofiya, logic daw, correct thinking. Hindi yun correct thinking. Para maging correct, dapat evangelical ang basis mo. Law, evangelical law. Ang will, evangelical will. May talata ka muna sabihin base sa ebanghelyo. Sa kaharian ng Diyos, sa kanyang sa turo ng Espiritu Santo. Iba ang turo na gusto mo mga philosopher logic. Mga tao. Ang philosophy is study of human wisdom, not God's wisdom. Human. Ang Diyos natuturo sa pamagitan ng kanyang Espiritu, never human ang Espiritu Santo, katulad ng mga taong church magisterium ng mga Espiritu. Mga propeta na kunsaring nasa kanila ang Espiritu Santo, nakahula sa 1 John 4 verse 1 to 5. Alam natin ang Espiritu Santo, huwag kayong magkabali, nag-aral ng Ebanghelyo. Nagturo sa mga apostol sa kanilang puso. Yan ating binabasa ngayon. Lahat yan, mga epistle na Paul, mga epistle ng mga sulat ng mga propeta, mga apostol, ay sa Ebanghelyo at yung mga propeta masulat sa Ebanghelyo na may katuparan sa Ebanghelyo. Ebanghelyo yun. It is given a retroactive effect. The law was given, but it will be given to a retroactive effect to those who prophesy about the coming of the law. In the heart or the will of God, placed by the Holy Spirit within the heart, and also He lives within the heart. As prophesied by example by Jeremiah 31 verse 31 to 34. It is prophesied and it was fulfilled according to Paul in his writing through the Holy Spirit in his heart, based on the heart. That's why he wrote based from his heart that the law is placed, or the will of God is placed. Ang gusto ng Diyos inilagay sa ating puso. Ang puso kasi natin may gusto, at pinapalitan ang gusto natin ating puso, sinusurrender natin para masunod ang kagustuhan ng Diyos. So, ang nagtatanim, yun po rin Espiritu Santo. Hindi maitanim yung kung wala kang Espiritu Santo sa iyong puso. Basta maniwala ka lang. Yun ang requirements. Walang kwenta pag hindi ka maniwala. Hindi mo tanggap. Hindi ka naniwala, ay paano masunod ang Diyos? Paano ngayon magkasundo kayo ng Espiritu Santo, na gusto ng Espiritu Santo? Ito ang gagawin. Siya ang leader sa atin. Mababasa yun sa 8 ng Hebreo, 8 hanggang 13. Ang logic na gamitin mo, evangelical. Kasi meron kasi tinatawag natin sa Romans 12, 1 hanggang 2, be logical, reasonable. From the Greek word logikos. Reasonable in service to God. Logical service, evangelica. Para sa batas natin, hindi politically, criminal law, or civilly. May basihan kada batas
Sa atin ngayon, sa kaharian ng Diyos, evangelical kasi kung walang Espiritu Santo, walang kaharian ng Diyos. Ang turo ng Espiritu Santo sa puso ng mga tao, nanahan sa atin, ebanghelyo. Hindi katekismo. Hindi philosophy. Hindi siya nagturo ng philosophy na inaaral niyo sa court. O sa eskwelahan. Lalo na sa seminaryo. Hindi yon. You cannot philosophically understand the will of God in our heart, within our hearts, and even from the heart of God. No one can understand. No man, no angel can. Even Jesus Christ cannot teach that without the Holy Spirit also within him. Because it is taught by the Holy Spirit in the heart of Apostle Paul. The basis is 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 13. And he is even the teacher up to 14, verse 14. Ang problema ng itong taong ito, hindi siya objective. Walang ebidensya walang evangelical basis. Basta sabi lang niya. Hindi siya Diyos, hindi siya Espiritu Santo. Susunod tayo sa Espiritu Santo kaya nga nandyan sa ating puso. Sino susunod mo? Si RG Sinyo? Wala siya sa ating puso. Walang Espiritu ni RG Sinyo sa ating puso. Pati ang asawa niya, wala rin sa kanya. Pati anak ng Espiritu ng kanyang anak, wala rin sa kanya puso. Ang Espiritu ng Diyos ang may poder sa ating puso. Ang may-ari sa ating puso. Siya ang masunod ang kalooban ng Diyos. At meron tayong free will, kanya-kanya tayong free will, basta huwag tayong lalabag. Parang lang sa batas ng Pilipinas. Hindi lahat ng batas ng Pilipinas ginagawa natin. Pero walang violation tayo sa batas hanggang ngayon. Kung may violation ka, may complainant, wala pa rin violation. Kasi may requirements kasi ang batas, may complainant. At kailangan mo patunayan. Sa batas ng Diyos, ang Diyos mismo na patotoo, nakaalam na yung puso. Kung gawa mo ba hindi. Hindi na kailangan ng witness. Nakita ng Diyos ang ating puso. Kung totoo ka, tapat ka, o lumalabag ka, o hindi. Hindi mo maluko ang Diyos. From Acts 15 verse 7 to 8. At si Pedro mismo nagsasabi, yung totoong Pedro na taga-Israelita, iba yung Pedro na sasabi ng Katoliko, na Pope daw. Sabi ni Pedro, ipangaral natin ang salita ng Ebanghelyo. Saan salita? Express, hindi silent. Ang express na sinasabi ng Diyos, doon sa talata mismong binigay ko, Ebanghelyo. Yun ang kalooban ng Diyos na tanim sa kanyang puso ng Espiritu Santo. Iba ang magkalaban ang Pedro ng mga Katoliko at Pedro ng mga Kristiyano na may Espiritu Santo sa kanilang puso. Ang Pedro na tanga, walang Espiritu Santo. Nangaral pa daw sa Roma. Ang buto mangaral sa Roma? Buto lang buto. Hindi rin biblical ang buto ng puto sa Roma. Yun po ay traditional law, traditional belief pala. Belief lang ng mga Katoliko. Hindi yung belief ng mga Hudyo, mga Kristiyanong, mga apostol, hindi nakasulat yun. Sabi ng Diyos, kompleto na, wag humigit sa nakasulat. At interpret natin sa buong aklat, kasi buong aklat ang natanggap natin. Parang purpose based sa legal. What is the purpose of the book? The book ang natin natanggap sa hula sa Isaiah 34:16. Huwag tayong backward mag-interpreta. Sa interpretation pa, sablay na ng Katoliko. Pabalik ka kayo, pa-atras kayo, hindi pa pabante. Sa legal, dapat pabante. Kung anong latest news, ngayon, ang latest na nangyari, may aklat tayo. Violation yan sa batas at saka sa biblical rules or evangelical rules na huwag pa-atras 7:24 o Jeremiah. Nakapokus siya sa batas ng gobyerno. Mag-abogado ka na lang kung interested ka. Hindi po batas ang Diyos, ang batas ng gobyerno. Sinusunod lang, pasunod, literally. Unawain mo rin, ang gobyerno nag-require na paparesto. Walang bawal yon sa Diyos. Hindi pinagbawal yon, neither commanded, neither prohibited. Pwede kang magparesto. Kasi wala nang bawal, free will mo yon. Free will ng gobyerno yon. Lahat ng gobyerno may free will. Lahat ng mga hari may free will. Iba't ibang free will. Sa ibang bansa, allowed ang abortion. Dito sa Pilipinas, hindi allowed. So, may jurisdiction. Ang sabi ng Diyos, susunod kayo sa gobyerno para walang away. 1 Timothy 2, verse 1 to 5. Unawain mo lang. Ikaw gusto mo litra por litra. O litra por litra, may basis, sumunod sa Diyos. Kayo ba? Tanong ko sa sumusunod ba kayo? Ako naman, Algie, magtanong sa'yo. Kasi hindi ka nakamove-on Surano eh. Nagparehisto siya, wala nang bawal. Naghanap ka ng salitang parehisto. Yun nga requirement ng gobyerno para sumunod sa gobyerno.
Halimbawa, requirements ng gobyerno, sumusunod sa legislator, sa batas ng tao. O, saan mo ba sa pulitra? Ang word legislator ay nandoon. Lawmaking bodies. Ano yun? Diba yun ang gusto ng gobyerno natin? Dito sa Pilipinas? Na kaharian ng mga tao? May jurisdiction kasi na buhay tayo dito sa mundo, especially dito sa Pilipinas. Huwag nating kalabanan ang gobyerno. Sabi nila, sumunod kayo. Kahit nga pareso sa founder, sinusunod ni Soriano kasi hindi yun sa kanyang kagustuhan, sa kagustuhan ng mga lawmakers yan. Bago pa naisilang si Soriano, mayroon ng batas na ganun. Bago pa siya nagdesisyon na ito parehisto sa gobyerno, yun ang utos ng gobyerno na umiiral na po ang batas na yun. Sumulpot na bago si Soriano. Huwag mo sabihin na gusto ni Soriano. Hindi. Yun ang requirements iparehisto Sumusunod lang sa problema ngayon. Pag tinatanong ka, RJ, kayo ba nagparehisto? Sumusunod ba kayo sa gobyerno? Ang tanong ko nga, sumusunod ba kayo sa gobyerno na magparehisto? Hindi sumusagot. Ay, sumusunod. Ang sagot, hindi ako kriminal. Sabi ko magparehistro. Ang topic natin, parehistro, ikaw nagpasok ng issue. Huwag kang lalabas. Problema sa'yo, pag hindi maka-abante yung gobyerno na SEC requirements na ikaw nag-boot up, pag ikaw tinatanong naman, wala ka palang sagot. At hindi ka matuwid sumasagot. Baluktot pa. Kami sumusunod sa gobyerno. Ano susunod? Hindi kami kriminal. Yun ba ang tanong ko? Pagdating sa rehistro at minimute mo pa ako at ako nagsabi, registration. At nasabi ko pa sa verbally na hindi mo na minute at inulit ko sa muted na ako, registration. At hanggang na yung video. Huwag kayong maniwala na nakasunod ang Diyos sa utos ng Diyos sa Romans 13 verse 1 to 5. Ang specific doon na word for word sundin ang gobyerno. At ngayon, intindihin mo, sabi ng Diyos sa Ephesians 5 verse 17, turo ng Espiritu Santo, intindihin mo. Ano ang requirement ng gobyerno mo? Magparehisto. At ang gobyerno na nag-require na founder Susano, sinong kasalanan? Gobyerno. Kaya nga pahanap ng kaharian ng Diyos para maturuan tayo ng katuwiran. Matthew 6 verse 65, verse 33. Hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo at ang kanyang katuwiran. Saan yung katuwiran? Yung gusto ng Diyos. Yun po ang Ebanghelyo. Kung ituturuan ka, mali ang gobyerno. Ang kaso lang, walang ginawa ang mga Katoliko, ang mga pare. Ang politiko nila, ang mga lawmaker nila, hindi nila itinutuwid. Trabaho nyo, dapat yan mga Katoliko. Trabaho niyan, i-correct nyo yan. Kayo may problema, hindi si Soriano. Huwag nyo ipasa ang problema ni Soriano na sumusunod lang siya. Ang requirement nyo kayo naggusto na siya ang founder. Nagparehisto lang siya. Bago si Soriano kayo ang nag-stipulate. Kayo ang gusto na ito ang salita gagawin natin. Kasi ang gumawa doon mga lawmakers, hindi si Soriano. So, anong ginawa ng lawmakers, ito ang draft natin, ilagay ang pangalan ni Soriano, pareho lahat, incorporator, ganun. O ngayon, kahit wala yun, na requirements ng gobyerno, ituturo pa rin natin ang kaharian, ang kaharian ng Diyos, turo ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo na sa puso nung unang panahon. At hanggang ngayon, mabasa natin, ay in-establish ng Diyos sa puso. Ang Diyos ang nag-establish, kaharian ng Diyos, pero usapan hindi kaharian ni Soriano, in-establish sa kanyang Espiritu Santo. Hindi naman Espiritu Santo ang dinala ni Soriano sa atin galing sa Diyos. Sa pangalan ni Hesus Kristo, nakatanggap natin ang Espiritu Santo. Natanggap din ni Soriano kay Hesus Kristo. Kaya binabasa niya ang turo ng kaharian ng Diyos sa puso ng mga apostol at sinusulat. Ngayon ay tinatawag na Biblia, ang mga utos. Hindi lahat yun utos ng Diyos, ang mga utos ng Diyos sa kaharian niya. Royal law, kingly law, spiritual law. Santiago 2:8. Tuloy na natin. We're talking here about the correct reasoning. Ang major premise natin, hindi po Biblia. Ang Biblia yung basis po natin. Kaya nga naghahanap po ako ng mabasa. Saan po mabasa Biblia, kapitulo, versikulo, na Soriano, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos na iparehisto ang kanyang sariling sektang itinatag. His question, saan mababasa
See? Saan mababasa? Mababasa na nga eh. Intindihin mo. Hindi lang mababasa, intindihin mo. Nasabi doon, sumunod sa gobyerno. Tinatanong kayo, sumusunod ba kayo? Ano ba ang gusto ng gobyerno iparehistro? Kayo ba narehistro? Kulurum kayo, anti-legal kayo, anti-government kayo, kulurum kayo sa mata ng batas ng tao, at kulurum din anti-evangelical kayo, katulad ni Satanas, anti-evangelical, na sumusunod kayo sa gobyerno. Yung topic ko, sumusunod ba kayo sa gobyerno? Tanong ko sa iyo. Sumusunod ba kayo sa gobyerno na nasabi sa SEC na magparehistro? Hindi. Ibang sagot, oo, sumusunod kami. Kami? Kayo? Hindi ikaw. Oo, sumusunod ako. Hindi ako nakukulong. Hindi. Registration, pinag-usapan, RJ, ikaw nag-boot up ng topic natin, registration. Sa'yo naman, ang criminal offense mo. Hindi, wala kang criminal kasi hindi ka nakulong. Pero hindi sabihin nagparehistro kayo. Hindi sabihin ang conclusion na sumusunod kayo. Yun ang tinatanong ko sa'yo na na-capture dito. Yun, tandaan nyo ha? May tanong ako dito. Word for word. Sinabi ko sa ikaw ba, RJ, against ka sa sigawan ni Soriano? Kayo ba sumusunod sa gobyerno magparehistro? Magpa-register? Yan tawag, sumusunod ako sa gobyerno. Kasi hindi ako kriminal. Rehistro. Sabi ko, minumit pa ko ng hindi mo naintindihan. Sabi ko, maraming registration. Hindi sa kriminal mo. Kung nakagawa ka na mali, wala kong pakialam. Hindi yun ang pinag-usapan natin. Ang pag-usapan natin yung gustong topic about kay Soriano. Sabi mo, si Soriano hindi kami umanib doon. Registration na sa government yan. Alam namin sa aming puso na may Espiritu Santo kami, na pinanganak lang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang taga-pound, ang Diyos. Ang aming puso ay yung ang tahanan ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo. The Church of God. Ephesians 2 verse 20 to 21. As a community, we are the church. Individually, we are the kingdom of God with the Holy Spirit in us. Hindi kailangan yung Soriano. Kahit sabi ko, wala na yon. Hindi mag-matter yon. Kalooban na yung tao na ginugulo mo. Ha? Ginugulo mo doon. Doon ka naniwala. Akala ko talata. Naniwala ka sa hindi talata? Requirement ng gobyerno, nasa talata. Yung tanong mo kung saan ang talata. May talata sumunod sa gobyerno. Pero walang talata against pa sa Diyos, sa Ebanghelyo na siya ang founder. Alam mo yan, RJ, huwag kang naniwala ka conclusively doon sa legal. Kasi hindi kami obligasyon na naniwala sa legal. Paniwalaan namin gobyerno pa ng Romano at gobyerno pa ng Israel, sabi ni Pedro, sa harap ng mga apostol, paniwalaan at susundin natin ang batas ng Diyos. Hindi ang tao. Yun po'y kaharian lang ng tao. Kahit sa Israel pa, lalo na sa Pilipinas pa kaya. Ang Diyos sa susundin pag may conflict. Pag pareho, sundin natin ang Diyos. Sumusunod din sa Diyos. Pag conflict ang kaharian ng tao, doon tayo sa kaharian ng Diyos. At tulad ng Espiritu Santo, mas dakila pa kay Jesucristo. Mas dakila pa sa angel, mas dakila pa sa mga tao na church magister. 1 John chapter 4 verse 1 to 4. Verse 4, I mean. Sinasabi ko, walang kapulutan ng aral ng Diyos sa labas ng kaharian. Ang kaharian ng Diyos sa ating puso. Yan ang dapat nating alamin. Hindi ang puso ng tao. Ang puso na may Espiritu Santo. Yun ang alamin natin. Ang kaharian ng Diyos naghari sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Kung walang Espiritu ang Diyos, hindi maghari ang Diyos sa atin. Napakalaga. Ang turo ng Espiritu Santo, Ebanghelyo. Ang turo ng Diyos, Ebanghelyo. Ang turo ni Kristo, Ebanghelyo. Ipalaganap sa buong mundo. Sa mga tao na may puso, masama man o mabuti, basta may puso, ang Diyos ang magbabago, magtuli sa inyong puso. Again, in Luke chapter 4, verse 18, and 2:29 of Book of Romans. Seek first, RJ. Always remember that. Seek first. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Saan ka at ang katuwiran? Saan ka maghanap ng katuwiran o matuwid o righteous na teaching? Sa labas? Sa sect? Ano yan? Requirement lang ng gobyerno yan. Freedom nyo yan. Kahit mali-mali dyan, basta hindi criminal, hindi against life, okay lang yan.
kasinungalingan yan, ang foundation, kasinungalingan, hindi mo mahanap ang katuwiran sa labas. Kaya nga may Espiritu Santo para magturo sa atin ng banal o mabuti. Hindi mo alam ang gusto ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, saliksikin mo ang kanyang kaharian. Huwag mo saliksik sa labas ng kaharian at ng kanyang katuwiran. Dalawa. Ang kaharian ng Diyos may katuwiran. Ang Espiritu Santo, ang dahilan ka naghari ang Diyos sa atin at may turo ang Espiritu Santo. Yun po ang katuwiran. Evangelical. Hindi evangelical na sabi na si Soriano ay founder. Unang-una, hindi talata yan basihan mo. Labag pa sa talata. Ang founder, kaya nga mo tinatanong kasi labag nga. Kaya nga mo tinatanong, bakit founder? Yun ang kagustuhan ng gobyerno ng Katoliko hanggang ngayon. Puro Katoliko, 99% Katoliko pa rin. I-correct nyo. Ang batas, tamad yata kayo mag-correct eh. Hindi basta-basta mag-correct yan. Kailangan may ina-act ng law, mag-amend. Mga legislator para mag-amend. At hanggang ngayon, 20th century na, hindi pa rin nabago. Ginagawa pa rin mga tao susunod sa batas na mali. At wala tayong pakialam doon. Ang pakialam ng Diyos, ang turo ng Espiritu Santo, pag sinusuway mo, magkasala ka sa Espiritu Santo. Pag sinusuway mo, na sinasadya mo, hindi ka patawarin ng Espiritu Santo. Lapastangan ka. Blasphemer ka. Ang kasalanan sa tao, sabi ni Jesucristo, patawarin po. Ang kasalanan sa Espiritu Santo, ginawa mong sinungaling, lapastangan ka. Matthew 12, verse 30 to 31. At sabi ng Espiritu Santo, pag hindi ka naniwala, ginawa mong sinungaling ang Diyos na may Espiritu Santo sa kanyang puso at Espiritu Santo na nahan sa ating puso. Na nanahanid sa puso ng mga apostol katulad ni Juan na nagsasabi na pag hindi ka naniwala, ginawa mong sinungaling ang Diyos. Ang gawain mo, magsinungaling ang Diyos at kayo na lang ang totoo. Sabi ko sa inyo, nagparehistro ba kayo sumunod kayo sa gobyerno may utos ho? Ang kini-question mo lang yung founder. Alam mo at alam ko na hindi yun. Kaya nga, sa labas pag-hukom mo, hindi yun yung hukuman ng Diyos sa labas. Basta sumunod ka lang. At kailangan mo talaga ng Espiritu Santo yung banal para masakop ka sa kaharian ng Diyos. Hindi sa kaharian ng tao na mali. May tama, may mali din. Katulad ng founder. Ang tama, iparehistro. Sumusunod sa gobyerno. Na hindi ginagawa ng Katoliko na sumunod sa Diyos at hindi sumusunod sa gobyerno. Yun lang. Founder lang. Mali ang gobyerno nun. Mali. Sabi ng Espiritu Santo, hindi founder. O saan ka ba niniwala? Sa gobyerno? Sinusunod. Ano ba? Hindi nito sunod ang gobyerno? Sundin nyo, sabi ng Diyos. Hindi kayo rebelde. So that ma-attain natin ang peace. Walang gulo, igalang nyo ang hari. 1 Timothy 2, verse 1 to 4. At huwag nyo magtigil na magturo ng katotohanan na sa kaharian ng Diyos, sabi niya. Kasi ang katotohanan ng Ebanghelyo nasa kaharian ng Diyos. Na itanim sa ating puso, na ituturo lamang ng hindi tao, hindi angin ng Espiritu Santo. Hindi rin si Kristo magturo nun. Hindi rin apostol, hindi rin propeta, kundi ang Espiritu Santo na nahan sa kanila bilang mga anak ng Diyos. Na ipinanak niya sa kanyang Espiritu. John 3 verse 5. Tuloy na natin. Sige po, kayo na naman. Yung tanong mo, pareho rin. Sinasagot ko na. Ang sabi ng Diyos, sumusunod sa gobyerno. Ang utos ng gobyerno, iparehistro, huwag kang mag-expect na i-detalye ng Diyos kasi free will ng gobyerno yon. Ikaw ang bahala kung ano gusto mo, basta huwag mo lang sabi, founder si Soriano. Ang rehistro, hindi bawal. Hindi bawal sa Diyos yun. Walang mababasa. Kaya, sinasabi ko, ano sinasabi ng Diyos? Parang ganito. Ama, wala. Sa Theological Dictionary, Theologia, adaya pura ang tawag. Neither commanded, neither prohibited. God is silent. Prohibiting that law, prohibiting to register, and he never command to register. Kalayaan o yun. Pero yung founder, yun ang kontra. Alam natin ang founder, ang Diyos mismo. Mababasa. Ang Diyos ang magtatayo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya si Kristo sinusugo, mga apostol sinusugo, para matayo ang iglesia sa lahat-lahat ng bansa sa Middle East. Wala na si Kristo noon. Tunanahan sa kanila ang Espiritu ng Kristo at ng anak, ng Ama. Walang laman noon. Tunanahan sa kanilang Espiritu. Hindi mo may tayo kung walang Espiritu Santo. Nagtayo ang Diyos ng kaharian sa Espiritu Santo sa puso. Sa pangalan ni Jesucristo. At pati ang Espiritu ng Cristo kasama ng Espiritu sa ating puso. Isinusugo rin ng Diyos.
sa ating puso. Galatians 4:6 and again 2 Corinthians chapter 1 verse 22. May basihan sa ating puso pati Espiritu Santo at pati Espiritu ni Kristo. Kaya tumatawag tayo sa Diyos na Aba o Ama. Kasi ang Diyos nagtatayo. Mali naman ang kaya nga si Adji Senyor, binabanatan niya. Pareho kami nag-agree. Mali nga batas. Huwag mong ipasa sa akin na tindigan ko yan. Ang gusto mo, paniwalaan ko na totoo ang sinasabi ng batas. Ako na kumuntra eh. Pareho tayo kumuntra na sila ang powder sa Solano. Ngayon, obligado tayong sumusunod sa batas. Hanggang natin inunilahan ka sa Pilipinas, you cannot question the law. You are not the lawyers. And you are not even the lawyers, you are not the lawmaking bodies. Even the lawyers cannot change that. Even the justice and even the lawmakers, unless they make another law. Lalo na kasi Solano, hindi naman siya politiko. Ordinaryo lang siya sa mata ng mga tao. Sa labas ng iglesia, sa kaharian ng Diyos. Third year college lang, third year high school lang siya, sabi niya. Wala kasi sabi sa akin, ano gawin ko? Ay, wala ko sinasabi. Okay, next time, ito na ang gawin mo, may utos na. Wala namang bawal si bawal magparehistro. Sumunod sa gobyerno, bawal ba? Ikaw tatanungin ko. Kasalanan ba? Sin ba? Ang sin kasi is violation of the law of God. Yung law, evangelical, gospel law. Kasi ang gospel sinusunod, may talata. Tamang translation sa Jewish version at saka sa King James version from Greek. Sumusunod. 2 talata at 3 talata. Isa na doon yung 2 Timothy 2 at chapter 1, 2 Timothy chapter 1 verse 8. At sinasabi ni Pedro mismo, 1 Peter, ang Ebanghelyo susundin. At yun pag gagamitan ng husga, base sa Ebanghelyo. Yun ang judgment, parang batas. Anong judgment mo? Base sa batas, hindi base sa aking kagustuhan, base sa kagustuhan ng Diyos. Kung ikaw ba'y tama o mali, kung ano ang tama sa Diyos, nanahan sa ating puso din, mula sa puso ng Diyos, ang kanyang espiritu. Sabi ni Pedro, sa 1 Peter 4, verse 17 to 19, we are judged evangelically, not categorically, not philosophically. Our basis of judgment is evangelical. And you know what is evangelical? Those written by the holy apostles. And those who believe the apostle like Luke, Mark, and Jude. In the first century AD, who wrote also in Greek like them. And Peter said, do not go beyond what is written. 1:4-6 of Corinthians. In a book now, that writing is one book now, as prophesied by Isaiah in 34 verse 16. Basta huwag mong kalimutan, Adji, sa kaharian ng Diyos, ang kalooban ng Diyos masusunod. Hindi ng tao sa Pilipinas. Mali, huwag mo susunod na mali. Ang tama lang nasa kaharian ng Diyos. Ang tama, ang katuwiran. Saliksikin mo. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos. At malaman mo kaharian ng Diyos kung may espiritu ka na santo sa iyong puso. At ang aral ng Diyos, unang-unang tinuturo sa mga puso ng mga apostol. Na binabasa natin ngayon ng mga Israelita. Apostol ng mga Israelita. Kasi yun ang pangako ng Diyos, biblically and evangelically, sa apostol ng mga Israelita. Sabi rin ni Pedro, sa Acts chapter 10, verse 34-35, mula sa Israel to the Gentile nations, ang utos ng Diyos, ang ebanghelyo ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos, ebanghelyo, hindi katekismo, hindi ng Quran. Your will be done. Anong kagustuhan ng Diyos? Ebanghelyo. Tatanggapin mo, saliksikin mo ang niyang kaharan. Huwag kang mag-ubos ng oras sa kaharian ng tao. Hindi yun, it will not endure forever. The kingdom of God will endure forever because the Holy Spirit is everlasting, who lives within us and will make us also eternal. He existed from everlasting to everlasting. Who lives also within us. Hindi siya sulpot. Hindi. Ang sulpot lang ang bansang Pilipinas. Not from eternity. Sulpot ang mga batas nito. Ang turo ng Ebanghelyo ng Diyos mula from eternity. Inayag lang sa first century AD. Ang kaharian ng Diyos, paghari ng Diyos sa planet sa mundong ito sa pamagitan lang ng Espiritu Santo. Nanahan pa sa ating puso. Ang paghari ng Diyos sa puso. Hindi sa building. Mali ang Katoliko. Church daw ang Quiapo.
Church daong Basilica. Ang church ng Diyos, ang puso, ang tahanan. Puso. Ang tahanan ni Kristo at ang Ama sa kanilang Espiritu, ang puso ng tao kung saan nandun ang ating Espiritu bilang tao. Tatlo ang nanahan sa atin. Espiritu mo, Espiritu ng Santo at Espiritu ni Kristo. Yun ang misteryo sa isang katawan. At pag namatay ang katawan, palagi kasama mo bilang mga anak ng Diyos. At hindi tayo maging anak ng Diyos kung walang Espiritu ni Kristo at walang Espiritu Santo. Kailangan may Espiritu tayo, palaging nanahan sa atin at hindi nanahan sa mga angel. Tayo lang ang may karapatang tumatawag sa Diyos na Ama at palagi natin tawagin ang Ama forever. You cannot call the Father God if you don't have the Spirit, according to God with His Holy Spirit. Romans 8, versikulo 9 hanggang 16, at saka Galatians 4:6. Para ma-establish nyo, para lumalakas kayo, maniwala lang kayo. Pag hindi kayo naniwala hindi ka naniwala sa Diyos, naniwala lang kayo sa church magisterium na tao nag-aral ng theology, ang wisdom nyo pa worldly against the evangelical wisdom, wala pa kakaiba sa inyo, sa ama nyong Diablo. He is anti-evangelical. 2 again, chapter 4, verse 4 of Corinthians. Ano mo? Ang problema nila si Soriano, patay na si Soriano. Ang paniwalaan namin kay Soriano, parang propeta, naniwala tayo sa propeta. Bakit tayo maniwala sa propeta? Kasi ang puso nila may Espiritu ng Diyos. At ang mga apostol, may talata binabasa ko na sa ibang chapter. Ngayon, naniwala kami kay Soriano. Bakit? Dahil may Espiritu Santo sa kanya. Bakit namin alam? Kasi ang tinuturo niya, ang turo ng mga apostol na nanggaling sa puso at mga propeta. Itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Mga utos na sa Biblia, ngayon ay evangelical pa. Anong problema? Sect, ibang issue yun. Sa legal, ibang issue yun. Registration, mali. Mali ang registration. Pareho tayong adjust inyo, mali. Ang registration, ang foundation pala. Ang registration, walang bawal. Adaya pura yun sa theological dictionary na pinapalawalaan yun. Sa legal, neither prohibited, neither is commanded, and the word is silent. The will of God or the law of God is silent. When He is silent, do not speak. We are only obliged to speak the word in the gospel. Express words, not the silent word. When God is expressed, you must be expressed. When God is silent, you must be silent. That is your free will. You can speak everything as long as you do not go against the express word of God. It will make you a sinner. And if you do not obey, that makes you also a sinner. There are verses that I already showed. Tuloy na natin. Mga problema ito ni RGC nyo. Kaya ko siya ni-entertain kasi marami siyang viewer, mga Katoliko, na dinadaya niya. Yun lang ang logical na ano siya. Nagpilosopi na lang siya. Sa abogado, hindi rin po pwede. Hindi pilosopi para sa abogado. Ang kalooban ng batas. Kung pagbasa mo, ikaw mag-implement, yung kalooban ng batas ang yung susunod, hindi yung kalooban mo. Hindi kalooban ng church magisterium. Hindi kalooban ng RGC nyo. Hindi ko rin kalooban. Ang batas ng general majority, hindi individual, na enacted by the authority like legislator. Yung sa'yo, hindi ba enacted? Hindi batas yan ng tao. Hindi rin batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos, Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, mga turo ng mga Israelita, lalo na mga apostol. Hindi Romano. Ibang issue mo eh. Naniwala kami kay Soriano kasi may Espiritu Santo siya. See? Ang naniwala ka sa Espiritu Santo, naniwala ka sa Diyos na may Espiritu Santo sa kanyang puso at sa aming puso. Yun ang pinawalaan natin. Kaya na mag-aralan tayo sa bawat isa. Kahit tayo lahat, mag-aralan. Bakit? May Espiritu Santo tayo at may aklat na. Pinalawanag ko na sa ibang chapter. Pinalawanag ko na yan. May aklat na, posible na paliwanagan tayo kasi may Espiritu Santo na at may aklat pa nakasulat ng unang panahon mula sa mga puso ng mga propeta at apostol. The same teaching in the kingdom of God. The same teaching of the Holy Spirit from ancient times and until the last generation. And we have the book now in the Philippines from 19th century. Nabasa rin ni Soriano. Kaya inaral niya. Bago pa siya sumulpot, mayroong aklat. Hindi siya ang may aklat. Ang aklat ng Ama. The book of the Lord. Isaiah 34:16. Libris Domini, di Biblia. Ang collection. Sabi ni Pope Jesus, kompleto daw. Collection daw. Hindi tinukulik daw ang mga books. Sabi ng Biblia sa Latin. Sabi na nga ni Jerome sa translation niya, Libris Domini, hindi Biblia.
Mali naman si Spouse Jesus. Yun ang categorical, yun ang literal. Nagkamali siya word for word. Hindi ba palawanag lang kahit walang palawanag sa batas, hindi yun. Mali talaga. Nituro ng Diyos yun. Sabi ng Diyos, mas dakila na aklat ng Panginoon. Hindi Panginoon ang mga church magisterium. Kaya hindi sila may-ari nun. Nag-compile lang sila. So, ginagamit sila ng Espiritu Santo mag-compile para sa mga Latin-speaking people. At ngayon sa Pilipinas, Philippine Bible Society, sa buong mundo, International Bible Society, based in America, Protestant, not based in Rome. Pag ganito ang filosofi mo, yung utak mo katulad ni Adje, mapalayo ka sa kaharian ng Diyos. Ibig mo papasok ka, kasi ang gusto niya, lalabas ako. Pag-usapan namin ang Soriano, wala akong pakialam nun. Yun ang gusto ng gobyerno eh. Mababago ba natin ang batas ng gobyerno? Ni Soriano? Hindi. Sabi niya, umaanib daw ako kay Soriano. Ano? Si Soriano, ako yung aniban? Sino ako? Ang Diyos ang nagsakop sa amin. Hindi na namin expect na ang Diyos ang sakop sa amin. Siya lang ang tumatawag sa amin. We are called by God evangelically with His Holy Spirit. 1 at 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 15. The Holy Spirit is God is calling us spiritually and even evangelically. If we believe, we have the Holy Spirit in our hearts. If we ask God. Luke 11 verse 13. That is simple as that. Adjusting is complicated complicated by his thought, by the teaching of the humans like church magisterium spirits. That God is not the God of confusion. He is not God. He is the God of understanding. He is the God of enlightenment, to enlighten us with His Holy Spirit, even His will, evangelical will, to enlighten us evangelically from within our hearts. The kingdom of God is in you. That is very important. Seek first the kingdom of God. The Holy Spirit, you cannot seek it unless you are called by the Holy Spirit through the gospel. It is God who calls, not us. God called me. You are instructing God. No, I am called even if I did not pray before. That is the grace. Without you calling, but you are called by, without you demanding from God, you are not worthy. God is calling you and giving you the enlightenment evangelically with the Holy Spirit also in you. You are forgiven because of the blood of Jesus Christ that can forgive us. Even the forgiveness is the act of God. Without us is asking God that He will forgive us, and we are forgiven by God Himself. He initiates to forgive us, and we ask now in prayers. That is the grace, meaning the benevolence or the act of God without human intervention. Other than the law, it is the act of God. Gracious act out of God's mercy, God act out of God's love to humanity. Been establishing His kingdom through the Holy Spirit within their hearts, giving us His Holy Spirit within us, who lives also within us, from the heart of God. Ephesians 1:17, 1:7, I mean, as basis. Move on. Do not stick on that immaterial topic. That is outside. That is another issue. And that issue you make a big issue. Parang gusto mo malaki yun ang issue. Hindi yan ang issue. Hindi tayo natuturo ng batas sa requirement na mali nga eh. Ang foundation eh. Tama ang legislation. Kasi na-conflict yun. Alam natin, sa pag-unawa natin na ikaw kumukontra din. Kasi hindi tayo nag-away doon. Pareho tayo, pareho. Pero wag mo naman sabihin na ang iglesia inaliban ko, yung iglesia na naparehistro. Hindi. Kahit walang rehistro, may iglesia. Walang ang batas sa Israel noong unang panahon nan. Dito lang sa Pilipinas. O kami nagparehistro, ikaw hindi. Ang utos sa Diyos sumusunod sa gobyerno. Kayo hindi sumusunod. Anti-evangelical kayo. Kalahi kayo na Satanas. Pa-special kayo. Kayo pa naging bitag sa inyong wisdom, sa inyong karunungan. 1 Corinthians 3 verse 19. Kayo na bitag. Ang karunungan nyo ang bitag sa inyo. Ayaw nyo kasi sa Espiritu Santo ng Diyos eh. Doon kayo sa tao. Mag-legal pa kayo. Wala naman kayo alam sa legal. Kung paano may paliwanag, ibang issue yun. Yun ang bago nag-register ano, sabi ng legal nyo, kailangan may founder para ma-incorporate, para ma-register. Kayo may problema. Bumipera pa nga ang gobyerno dyan eh.
Ha? Pag na-register ka, pumipera eh. Pumipera. Pera ang dahilan ng gobyerno para ma-incorporate. Kaya sila para suporta sa gobyerno sa operation. Pumipera ang gobyerno dyan. Malaki din pera. Lahat ng nakaregister sa SEC may pera dyan. Malaki. Kahit non-profit organization. Tulad ng religious organization. Kaya karya na Diyos, walang pera pinag-usapan dito. Basta lang maniwala ka. Yung turo ng Diyos, basta lang maniwala ka. Hindi tulad ng legal, kailangan mo nagpag-aral ng legal. Turo lang ng tao. Hindi issue yun, RJ. Huwag mo sabing issue ba yun? Ha? Sumunod sa gobyerno, idetalye ng Diyos pa. Kung ang gusto nyo sabihin, iparehisto nyo, founders nyo, ang Diyos pa nagsabi doon. Gusto mo kung maniwala ng Diyos sa sabi, hindi. Alam natin pareho yan. Bakit yun ang binubutot mo na wala mang argument tayo doon? Ang rehisto, hindi mo rin argument. Tinatanong ko siya, bawal ba? Wala ka rin sagot. Basta sumunod sa gobyerno, ang requirement ng gobyerno, parehisto. Ang tanong ko, sumusunod ba ka sa gobyerno na parehisto? Makapture dito sa video nito. Malay ko kung makapture dito sa part 5. At sabi mo, sumusunod kami sa gobyerno kasi hindi kami criminal. Yun lang. Ang tanong ko, registration. Hindi criminal yun. Hindi criminal yung registration at saka failure to register. Hindi criminal law yun. Ibang tanong mo, criminal law. Hindi kami criminal. I'm not asking about the criminal. I'm asking about the requirements of government which is not criminal. To register the industry is not the criminal law. Iba ang criminal law. Mali pang sagot mo legally at saka evangelically. Sumunod ka lang. Anong gusto ng gobyerno? Palayaan yan. Iparehisto. Kung wag iparehisto, okay din. Sumunod ka sa gobyerno. Kaso, sabi nyo, iparehisto. Kayo naman naglalagay na kayo ang batas na iparehisto pangalan ng Solano founder. Hindi big deal yun. Problema ng gobyerno yan. Hindi nga pinoproblema ng gobyerno yan. Ikaw ang nagpoproblema yan. Pinoproblema ang hindi pinoproblema ng gobyerno. Ikaw ngayon ang lumabas na anti-government. Kaya sabi ko, nagparehisto ba kayo? Hindi. Ang sabi sa lahat ng bansa, igalang ang mga politiko. Ang kanilang desisyon. Sabi ng Diyos. 12 at 13 verse 1 to 5. Kaya nga pinabasa ko sa iyo. At hindi mo ko pinabasa. Inurasan na pala. Para maliwanag ka sana, pero you refuse. Tinatanggihan mo ugali ng demonyo yan. Sabi ng Yesu Cristo sa 47 of the book of John 8. Hindi nyo panibaluan at hindi nyo tinatanggap. As katulad mo, hindi mo tinatanggap. Ang problema mo, hindi dapat problema sa karya ng Diyos yun. Problema ng gobyerno yun. Legal at babago mo ba? Na hindi tatanggalin si Solano na founder? Hindi naman matanggal eh. Pati Katoliko hindi matanggal yan. Hindi kayo lawmakers. Kahit kontrol na ang gobyerno, hindi nyo basta-basta matanggal ang batas ng gobyerno. Umiiral na yan ng unang panahon pa. Ay, itong 1st century at 20th century AD. Umiiral na yan. Bago pa si Solano. Hindi ka mamalig kay Solano. Ang Diyos ka tumatawag si Solano ba? Diyos ang tumatawag, hindi si Solano, hindi tao. Paano ka anib? Tatawagin ka muna ng Diyos. Ano pa tawag ng Diyos? Sa pamagitan ng Espiritu Santo na may Ebanghelyo. Binabasa ko lang talaga. Na binabasa rin si Solano. Si Solano wala na siyang Ebanghelyo eh. Hindi na niya alam yun. Binabasa lang niya kaya na nalaman. Hindi galing sa kanya yun. Galing sa Espiritu Santo ng Diyos. Galing sa Ama na sa langit. From eternity. Inahayag lang 1st century AD sa pangalan ni Yesu Cristo. Naintindihan mo ba, RJ? Katoliko? Tuloy na natin. Asaya tayo dito eh. Basta ipaliwanag ko sa inyo para hindi kayo maloko nito. Anti-evangelically. Outside the kingdom of God. Ang law of God yung will. Kailangan sa ating puso ng Espiritu Santo. Kaya naniwala ko ng Espiritu Santo, hindi lang naniwala, naintindihan ko at mababasa. Ang Espiritu Santo nasa atin. Kung sumusunod po kayo sa tinatawag ng gobyerno, bakit tinututulan po ninyo yung gobyerno na ang sinabi ng gobyerno, si Soriano, ang founder ng sektang inaaniban po ninyo? Wrong again. Hindi yun. Yun ang mandatory ng existensya. Bakit tutulan mo gobyerno yan? Lawmaker yan.
Enacted yan. Sino susunod natututol yan? Yun ang gusto ng gobyerno. Hindi yun ang gusto ng kaharian ng Diyos. Sabi ko, saliksikin nyo. Ang kaharian ng Diyos. At ang kanyang katulad, ang Diyos ang susunod mo, hindi gobyerno. Spiritually. Nandiyan sa iyong puso ang Espiritu Santo. Ang susunod mo ang Espiritu Santo ng Diyos. Ang pagsunod sa Espiritu Santo, pagsunod sa Diyos. Nakahula yan sa Matthew 10 verse 40. May talata. Sinasabi ni Jesus Cristo, sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Espiritu Santo. At naka-register sa puso ni Matthew, sinusulat niya sa tulong ng Espiritu Santo na nahanid sa kanyang puso. Mula noong since 1st century AD. Alam ni Matthew yan. Bakit outside pa? Wala. Pupunta ka na sa kaharian ng Inglaterra. Ano ngayon? Sila ba ang ating susunod? Magpariso ka lang, may batas sila. Kanya-kanyang batas para walang away. Ikaw nang gugulo. Ginugulo mo ang iyong sarili. Tinutulungan lang kita maintindihan mo ang Ebanghelyo, ang kaharian ng Diyos. Ebanghelyo. Ang gusto mo sa Pilipinas. Kung nandyan ka sa, ano ngayon, sa England, allowed ang abortion. Legal ang abortion. Ano ngayon? Paniwala ka sa legal? Patayin ang inborn baby? Yun ba'y kalooban ng Diyos? Saan mo mababasa? Sabi ng Diyos, bawal ang pumatay. Ang inborn baby ba? Tao ba? Tao rin yun. Hindi yun hayop, hindi yun leon. Hindi demonyo yun. Endless to problema ng Katoliko. Outside. Pinoproblema ang sect. Kahit walang sect, okay lang yun. Ang requirement ng gobyerno. Kasi, nakaroon ng samahan at tinatawag ng Diyos, may espiritu ang kalang puso, iparehisto. Yun ang tinutupad ni Soriano. Sumusunod siya. Ha? Sumunod daw. At ang requirement ng gobyerno, iparehisto. Pag hindi parehisto, okay lang. Hindi naman parehisto. Now, sinong kasalan? Yung batas. At hindi kami pwede na babaguhin ang batas. Kayo ang mambabatas, mga Katoliko, mga senador at mga kongresista. Alam mo an RJ as senior. You are making an issue that is not an issue at all in the kingdom of God. That is outside the kingdom of God. That will is non-evangelical and yung sinasabi na founder si Soriano, that is anti-evangelical, not non-evangelical. Anti-evangelicalized. That is free will or non-evangelical ka. Neither commanded evangelically, neither prohibited evangelical. That is okay. But founder, no. God is the one founding His kingdom in our hearts. The kingdom is in you. At maraming talata na binabanggit ko na kanina. Yan itong sinabi ng gobyerno. Number 2, yung Romans chapter 13 verse 1 to 3 na binabanggit po ninyo, wala po sinabi po dyan na sekta ipaparehistro. Hindi po. Wala nga. Pero sinasabing sumusunod. Ituloy mo lang sa 6. Ang gobyerno, pinakataas sa pangyarihan sa gobyerno, mga rulers, mga king, susunod kayo. Magpakailalim kayo sa batas ng gobyerno. Sabi ng Espiritu Santo sa puso ni Pablo. Kaya sinusulat ni Pablo. Sa dikta ng Espiritu Santo nanahan sa kanya. Nanahan din sa puso ng Diyos. Sa kanyang puso, nanahan din kay Pablo. Itananim sa kanyang puso. Kaya niya sinusulat. Kung anong lumabas sa kanyang isip, sa kanyang kamay, yun ay dikta ng Espiritu Santo sa kanyang puso. Nabasihan tayo. 18, 15 ng Matthew 18 to 21. Pag hindi mo susunod, naging marumi ka sa Diyos. Galing sa iyong puso ang napakarumi, hindi galing sa bibig na kinakain mo. Sabi ni Jesus Cristo sa talatang binigay ko. Citizenship po yan, individual. That's not even a citizenship. At basahin natin kung citizenship. Yun ay pagsunod sa gobyerno. Kaya hindi niya ilalabas yun, hindi pinabasa. Program na ito, kaya na ilabas katulad dati. King James pa nga basihan ko, kasi Catholic Bible. Hindi ko na nga binabasa ang King James na Protestant Bible, pero pareho sila. 99% are the same, 1% discrepancy. Na hindi pa pagkapareho. Basahin natin.
Ito sa Catholic Bible, Joel Reims, second edition. Nung unang edition, maraming wrong spelling. Katoliko rin ang nagbigay ng second edition sa mga Americans, Catholic bishops. 13 verse 1 to 6. Titingnan natin kung mayroon bang citizenship dito. But every soul be subject to the higher powers. Subject to the higher powers. Let every soul. Higher powers, not only power, powers plural. Mayroong power sa government ng Pilipinas, mayroong power sa ibang bansa. Political ito, contextually. Hindi to religious power. Political power outside the kingdom of God. For there is no power but from God. See? And those that are ordained of God. Those power are ordained of God. Not ordained by humans. Not ordained by angels. Are all of God. Depende lang kung sino umupo. May kalayaan tayo kung mag-rebelde ka o hindi sa batas ng Diyos. Kaya kailangan pasukin mo ang kaharian ng Diyos, hindi kaharian ng tao. May kaharian ng Diyos. Yung pinaka-supreme. Hindi kaharian ng tao. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Nanalangin ko ito, Our Father in Heaven, Holy be your name, at nanalangin kay Maria. Ano yun? Nanalangin ka sa Diyos, tapos sa Espiritu ka ni Maria nanalangin? Kung manalangin ka sa Ama, sa Espiritu ka ng Ama, manalangin. Doon ang narapat. Hindi sa rebulto. Sa Espiritu ng Ama, yun po ang Holy Spirit. Greater than the rebulto. Mas dakila pa sa rebulto at sa tao at sa angel. Ang basihan, James 1, chapter 1, verse 17 to 20. Yun ang dakilang pananampalataya. Sa Diyos, hindi sa tao. The most holy faith in the Father God. Because God has the Holy Spirit and make us born with His Holy Spirit. That is God. He is our Father. And we are His children. Through the Holy Spirit. Na nahandin sa ating puso. Therefore, that He resisted the power, resisted the ordinance of God. If you resisted the power, kung sumasalungat ka sa power na binigay ng Diyos sa buong gobyerno, hindi galing sa anghel, nag-resist ka sa power. Ang anghel lang, mga agaw, mga demonyo nakaupo minsan. Yun ang kalayaan din. Walang magawa ang Diyos na. Pero pag namatay na, hindi ka evangelical. May hukom ka. Doon ka muna sa kulungan mga Espiritu Santo, sa mga Espiritu ng tao, walang laman, at pagkatapos naman, ibulit ka sa dagat-dagatang apoy pagdating ni Jesucristo. But when you die, magtaka, bakit walang altar dito? Wala ang mga puso dito. Doon ka sa kulungan ng mga Espiritu. Kung may kulungan ng mga tao na may laman, may kulungan din ng Espiritu. Yun ang husga agad. After that, judgment. 9:27 of the book of Hebrew. Tuloy natin, contextual. Walang citizenship dito. Katoliko pa to. Patunayan ko lang nadadaya siya. Mali pang siguro tradisyong ginagamit niya, may tama naman, base sa Greek. Gumagamit siya ng maling tradisyon para paninikan, mailusot ang kanyang paniniwala na anti-evangelical. Ito, kinakalikot naman niya. Sabi ni Pedro sa kanyang sulat, na kakalikutin ng mga iba ang mga banal na kasulatan. Ngayon, nasa aklat na ating binabasa. 2 Peter 3, verse 15 to 17. Therefore, he that resisted power, this is very important to pin down na ang ginagamit ng mga Katoliko. Pinag-aral na iba pang paliwanag na kalikot. Hindi sila tapat. They are not rightly dividing the word of truth. Basta-basta lang indiscriminately. Hindi tama ang pagpaliwanag. Word for word. Sabi sa 2 Timothy 2:15, utos ng Diyos. You have to rightly dividing the truth. And you must be accurate from the Greek word autotimos. The same talata, the same verse. For he that resisted the power, resisted the ordinance of God, against the will of God, against the law of God. And they that resisted, purchased themselves damnation. Pag kumalaban ka sa gobyerno, sa mga politiko. Bakit? For the princes, for the princes, contextual, for the princes are not the till of the good work, but to do evil. Malupit pala mga panghari. Malupit. Ang mga apostol ba malupit? Hindi. Hindi sila natutukoy dito. Princes, will thou not be afraid of that power? That which is good and shall have. You have to do this because you have the praise of the same. Para ikaw papurihan, hindi ka
hamakin. Sumusunod ka sa gobyerno, sa mga hari, sa politiko. Ito, for he is God's minister. Minister pala sa gobyerno, sa labas ng kaharian. Minister pala mga politiko para mag-alaga sa gobyerno, para manungkulan sa pwesto sa kapangyarihan na galing sa Diyos. Pati kay Pilato nga, galing sa Diyos sa kanyang kapangyarihan. Mamaya, basahin natin. Sana hindi tayo makalimutan. Ito, for he is God's minister today. Ministro, pati si Pilato, napako kay Kristo sa krus para ang kanyang dugo mabuhos para sa kapatawaran ng ating kasalanan sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, nagtaidon si Judas, kagustuhan ni Judas yun. Nakita na ng Diyos ang puso ni Judas. Hindi ang Diyos ang sa kanya, ito Judas, gagawin mo. Hindi. Kalooban ni Judas at nasasalas yun. Gusto ni Judas, pinipili niya out of his spirit. Hindi po kasalanan ng Diyos. Kasalanan ni Judas. Bakit po pinipili ang maling exercise mo sa iyong kalayaan na mamili? Walang Espiritu Santo kasi sa kanya. At ang Espiritu Santo din, hindi na namimili. You are free to choose your will. You are free to reject him or not. To accept his doctrine or not. Especially this RGC. I-reject. Maraming basis. For his God's minister, for good, for which they that which evil fear. So, hindi perfecto ha. Magari sa Risto, okay. Tapos, itong minister ito, hindi na napapansin kasi Katoliko kasi, napaunli pala si Soriano. O, kano kasalanan? Kasalanan ni Soriano? Hindi, kayong gumawa ng batas eh. Hindi na siya mababatas eh. High school graduate na siya. For he that beareth the sword in vain. Yung sword, yung pamatay. Hindi, ang sword ng mga totoong Kristiyano, yung sword ng Espiritu Santo, salita ng Diyos. Hindi nakamatay sa physical. Ito, physical. Minister of God, including Pilato. Pabasahin natin mamaya para maintindihan nyo lalo. Maigi. For he is God's minister also, an avenger, tagapaghiganti ng galit ng Diyos upon him that doeth evil. Ano ang evil? Pumapatay ka. Nag-drugs ka. Pag ang utos ng hari ng Pilipinas, papatayin ka. Wala nang pakialam ang judgment. Sa Pilipinas, wala nang pakialam ang mga human rights yan. Kasi ang hari nag-utos, pagalang nga eh. Kita mo, Katoliko, hindi pinagalang ang hari. Nag-rally pa. Minsan, pina-expel pa sa trono. Anti-evangelical. Ang sabi ng Diyos, pag hindi mo susunod ang Diyos, ang kapangyarihan ay galing sa kana. Dapat legal. Hari, gagalang. Okay? Ituloy natin. Papatayin. Ang sword, nakakamatay. Hindi parad to. Sword, nakakamatay. Hindi ito pamalo. Kung may death penalty. Wherefore, be subject only. Kahit ikaw kriminal, papatayin ka talaga pag naghurmentado ka na ng mga police, mga law enforcers. Na nakapatay ka na ng tao, ikaw papatayin lang. Kasi papatayin mga taong innocent, ikaw kriminal lang. Papatayin ka. Sumunod ka sa gobyerno. For he that sabi, hindi ito tungkol sa citizenship. Saan mo nakuha yung RJ? Ito, sa 5, which we subject of necessity, not only of wrath. Hindi lang dahil natakot sa mga politiko, dahil sa konsensya din natin. Kung saan napaloob sa ating puso. Na, against sa Diyos, sa utos ng Diyos. Makonsensya ka, nasa puso mo ang konsensya. Pati pag-iisip mo, extend lang yung mind mo, extend lang galing sa iyong puso. Emotional thoughts, konsensya. Ano ito? Bawal tayo mag-drugs. Susunod ka dahil sa konsensya, hindi lang sa takot. Hindi lang sa penalty. You are moved by the conscience to follow the will of God. That drugs, illegal drugs is prohibited. To kill humans o innocent woman is prohibited. That's why, may takot tayo sa gobyerno, matakot tayo sa police, matakot tayo sa mga law enforcement agency. At sa 6, therefore, you also pay tribute. Ano yung tribute? Tax. May tax ba sa iglesia? Walang tax. Sa labas, mayroong tax. O, ibig sabihin nito, may tax sa gobyerno ka, outside the kingdom of God. Gobyerno ng mga tao, nag-require ng tax. For they are the ministers, marami, of God, serving unto this purpose. Ituloy nga natin. Ano pa ba? Nagsabi nito? Kasi mas halaga. Basta ibig sabihin wala nitong sa King James version at sa
sa Catholic Journals version, wala dito ang sinatawag na RG Senior na citizenship. Siya lang, galing lang sa kanyang masinungaling na puso. Maraming may talata siya, pero maling taxis yun. Yun ang trabaho ng Katoliko eh. Basta maling taxis yun, kahit hindi tama, hindi totoo, sasabihin nila, mga sinungaling tara. Mahal nila ang magsinungaling. Kasi mahal nila ang pagsabi ng totoo. Nakasulat sa 20:21 verse 8 of Revelations. Ito, itutuloy natin sa 7 para mas kumpleto. Render therefore all men their dues, tribute or tax to whom tribute or tax is due. Custom to whom custom is due. Fear in the politicians, the rulers, to whom the fear is due. Honor them also to whom the honor is due. Oh, may tax sa gobyerno. Sa iglesia walang tax, donation lang. Sabi ni Yesu Cristo, give to Caesar what is for Caesar, to God what is for God. Alam mo si Caesar, sa labas ng kaharian ng Diyos, Caesar, Emperor of Rome, na sinasabi sa Matthew 22 verse 17, ay tax, pera, pero usapan pera para sa gobyerno. Ang mukha ni Caesar na nakaukit doon sa pera na yun. Ibigay mo kay Caesar, ang para kay Caesar. Hindi pera kailangan ng Diyos yun. Kasi na-operate sila sa gobyerno, kailangan ng pera ang gobyerno. Kaya mag-tax talaga. Walang gobyerno na walang tax. Kaharian ng Diyos, yun lang po ang donation out of your heart, voluntarily. God loves the cheerful giver. 2:9 verse 7 of Corinthians. Bakit ganun? Kasi may Espiritu Santo ng Diyos na nasa iyo. Alam ng Espiritu Santo kung napilitan ka lang. See? Nasa iyong puso din. Gusto ng Diyos masayahin ka voluntarily. Ang naramdaman ng Espiritu Santo kung alam ng Espiritu Santo kung iyong puso, nananahan sa iyong puso kung ikaw ba ay gusto mo o napipilitan ka lang. Kung napipilitan ka lang, huwag ka lang mabigay. Walang kwenta yun sa Espiritu Santo. Gusto niya, utos niya, cheerful giver. Out of your heart. Hindi ka dinirtahan, hindi ka kailangan na ang pastor magdikta sa'yo na 10%. Ikaw ang masunod. Hindi ang pastor. Ang yun ang turo ng Espiritu Santo na hindi ang pastor, na tao. Nanahan sa ating puso. Ang Espiritu ng mas pastor, hindi nanahan sa ating puso. Papagulo lang sila. Masigit ngayon ang Espiritu Santo nagturo ka sa mga tao. Nasa ating puso pa. Kaya nga natin sa puso, nakahari lang ang Diyos eh. Bakit ba pumapapit itong church magisterium? Ano sila, hari? Sila ba ang hari sa kaharian? Hindi. Sila ba nanganak ng Espiritu Santo? Sila ba namumuno sa atin? Naghahari sa ating mga puso? Sa pamagitan ng Espiritu Santo? Hindi. Espiritu Tonto, meron sila. Anti-Kristo. Anti-Ebanghelyo. Just like Satan. Their father. The father of lies. Halatang ito si RG Senior, whether you like it or not, objective reality, nakita niyo sa iyong mata, narinig, no? Walang espiritu to. Walang espiritu. Santo. Nanahan sa kanyang puso. Sabi na Diyos, sumunod sa gobyerno at parehisto. Ang question niya, foundation, mali. Mali ang gobyerno. Pero sumunod kami sa gobyerno. Sila ang mali. Hindi turo ng Diyos, hindi espiritu sa ito. Kaharian ng Diyos, nasa loob. Hanapin mo yun. Nasa kaharian ng Diyos ang kanyang katuwiran. Naghanap ka sa labas, hindi totoo yun. Yun ang patuloy na hindi sa labas ng kaharian ng Diyos, sa kaharian ng tao, mahanap ang katuwiran ng Diyos. Kaya kailangan mo hanapin. Ito, hindi mo hanapin eh. Dito ka panganak sa Pilipinas eh. Hanapin mo. Oh, para maging tama ka, para maging tama ka, maging matuwid ka, katuwiran ng Diyos ang iyong hanapin. Sa kaharian ng Diyos. Walang kaharian ng Diyos kung wala kang Espiritu Santo sa iyong puso. Malayong-malayo ka, ajisin nyo. Napatunay na, proven na, hindi lang ikaw ganito ang proven ang reasoning mo, pati ikaw walang Espiritu Santo, walang Ebanghelyo sa iyong puso. Naturo ng Espiritu Santo. Hindi mawalay ka pa sa puso na tinuturo ng Espiritu Santo kay Pablo na nagsasabi na sumunod kayo sa gobyerno, magparehisto. Sumunod lang, pagparehisto, walang word for word, pero walang bawal din. Walang commandment, walang bawal. Okay yun. Pero yung founder, malaking bawal. Kaya nga, saliksikin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Kasi ang katuwiran nasa sa kaharian ng Diyos, hindi sa kaharian ng tao. Hindi rin sa kaharian ng demonyo. Hindi rin sa kaharian ng mga anghel. Walang kaharian ng anghel na mga banal. Tanging sakop sila sa kaharian ng Diyos na walang espiritu. May kaharian ng mga anghel na masama, mga demonyo dito sa lupa. Matthew 12 verse 26. Hindi po in-refer to sa organization. Wala pong sinabi dyan na ang iglesia ng
ng Panginoon sa krus ipaparisto ninyo dahil yan po yung utos ng gobyerno. Hindi. O, tama naman eh. Hindi mo naman argue sa'yo. Anong problema mo argue sa inyo? Pareho tayo nag-agree. Na, ay, pag-register, okay. Pero yung founder, hindi sinasabi ng Diyos mag-founder express. Kasi kasi ang founder, implied yun. Pag founder ang Diyos ng kaharian, hindi pwede ang tao mag-founder. Hindi ang tao o pinanggalingan ng Espiritu Santo para maghari ang Diyos dito sa mundong ito, sa mga tao. Na ipanganak niya, naging anak niya at tumatawag sa kanyang ama sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hindi yun. Pati yung mga lahat na hanaputin mo pa. Ano pa? Alam mo bang mali ng gobyerno? Yung separation of the state and the church. Ngayon, yung separation of the state and the church noon, tama yun. Kasi Katoliko kasi ang church noon, hindi ebanghelyo. Mamatay tao, pati si Rizal pinapatay, si Gumbursa pinapatay. Kayo na abuso, kaya mayroon tayong separation of the state from the government. Nag-umpisa sa France. Sa France, mga philosophical thinker. Ngayon, evangelically, yun ang church na pinangharian ng Espiritu Santo ang kalama puso. Hindi pwedeng i-separate yun. Mali po ang batas. Yan, adjisin nyo. Ang gumawa ng batas, mga Katoliko, hanggang ngayon, 99%. Mga lawmakers, congressman, at saka mga senado. Mali pa rin. Maraming mali ang batas. Maniwala ba tayo? Totoo ang separation of the church and the state? No way. Because the church are the people of God with the Holy Spirit. I-separate po. Sino namumuno sa gobyerno? Madimonyo na. Kaya tuturuan tayo sa leksikin nyo. Malalaman natin sa kalatang Diyos. Noong unang panahon, katekismo, maraming abuso. Doktrina Kristiyana, maraming abuso. Pero nagkataon ng dumating sa Pilipinas, 19th century. Sabi niya, meron na. Wala noon. Bawal pa nga pati sa England. Sinusunod pa nga si William Tyndale at kanyang aklat ng New Testament. Na mga obispo mismo, ng mga Katoliko. Nagpaalam siya, mag-ano siya para sa mga England. Ayaw nila. Anong reason? Sabi ng Diyos, sa buong bansa, makinig kayo ang Diyos sa tumatawag sa ibang bansa, sa iba't ibang wika. Ngayon, may translation na, paano tumatawag ang Diyos sa Ebanghelyo? Hindi na intindihan ang Romans ng mga English, ang Latin. Kaya tawag sila sa Ebanghelyo sa salilang wika. Pati tayo Pilipino, marunong na tayo mag-English. Marunong na tayo mag-Pilipino. At hindi tayo marunong mag-Latin. At walang safety na marunong mag-Latin. Wala totoo, na kumpleto. Kung meron man, wala tayong pakialam. Pero hindi ang lingwahe ng Diyos dito sa Pilipinas. English ang naintindihan ng mga tao dito at Pilipino. Vernaculars, marami. Bisaya, Ilonggo, Waray, marami pa iba. At yung mga aklat ng Diyos na translate sa lahat ng dialect at national language or international language. Pati sa Roma, meron Latin. Pati sa Katoliko at sa mga Protestante. At marami ang nakatanggap bumili ng aklat ng Diyos. 5 billion buyers and more. Second is Sancho. 2 billion. Ang katekismo wala. Hindi nakakasali sa world's best-selling book. Kasi hindi yun ang kalooban ng Diyos. Nasusunod mo ang katekismo. Ang gusto ng Diyos, Ebanghelyo. Mga sulat ng mga apostol, hindi sa Greek, hindi sa sulat ng mga Latin, mga theologian sa Latin. Malaking pagkaiba. At sabi noon, kumpleto ang tuturo ng Diyos sa mga apostol. Sabi ni Jesucristo, sabi ng Diyos, sabi ng Espiritu Santo, kaya pangako ng Diyos, kumpleto ang turo ng kalooban ng Diyos sa Kanya. Sa 14:26 of the book of John. At saka, ang batas sa kalooban ng Diyos, turo ng Espiritu Santo, kumpleto din. Hebrew 13, verse 20 to 21. Ang sabi niya, bakit tayo kumanib kay Soriano? Kay Soriano ba? Saan yung sabi? Utos ba ng Diyos? May kautosan sa gobyerno. Utosan ng gobyerno. At sabi ng Diyos, sumunod kayo sa gobyerno. Ayun po ang kalooban ng Diyos. Basta hanapin nyo ang kaharian. Kasi nandun ang katuwiran. Kahit ang gobyerno maraming mali, patuloy ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos nasa ating puso. Hindi doon sa gobyerno. Nasa labas lang. Sa puso natin. Kaya tayo naging banal. Natuloy tayo sa puso ng Espiritu Santo. Sa 2:29 of Romans. Hindi sa panlabas, sa loob. Ang kaharian ng Diyos nasa ating loob. Ang kaharian nasa inyo, sabi ni Jesucristo. 17 verse 21 of Luke. Nasa puso lang.
Hanapin mo lang sa puso at kailangan mo lang mabasa pa at para malaman mo ang puso ng mga apostol tungkol sa kautosan ng Diyos. Na mga Israelita, nanggaling sa Israelita ang uturo ng utos at hanggang sa Gentile nation, tayo hintil, mga Pilipino kasali. Hindi tayo mga Israelita. Sabi ni Pedro pa, sabi ng Espiritu Santo kay Pedro na nakalathala sa sulat ni Lucas. Acts 10 verse 34 to 35. Jay, magpakumbaba ka sa Espiritu Santo. Huwag mo iangat yung karunungan mo laban sa evangelical na karunungan ng Espiritu Santo. Hanapin mo ang evangelical kingdom of God. Yun ang utos ng Diyos. Ikaw palayo na. Nabitag ka ni Satanas sa kanyang karunungan. Na karunungan na galing sa mundong ito. Yung legal mo, karunungan ng mundong ito. At bakit mo hindi maniwala na susunod ka sa gobyerno? Sinabi po, citizenship. Hindi citizenship yun. Pagsunod sa gobyerno. Sa John 19, verse 10 to 11, pati si Pilato, nagpako sa krus. Sabi ni Pilato, sa akin ka makinig, sasagutin mo ang aking tanong. Ko alam na may kapangyarihan ako sa inyo na mapalaya at magparusa? Sagot ni Hesus Kristo. Lahat ng kapangyarihan ng tao, bigay ng Diyos, pati kapangyarihan mo. Kaya napako si Hesus Kristo sa kapangyarihan na bigay ng Diyos. Sa kanya, ni Pilato. Yung kapangyarihan lahat, bigay ng Diyos. Mayroong kapangyarihan, mga kaharian, na inaagaw ng demonyo. Ibinigay kay Kristo noong unang panahon. Mga anti-evangelical na katulad ng gobyerno ng Hudyo. Pinapako pa si Kristo sa krus. Gobyerno ng Hudyo. Ang kapangyarihan lang galing sa Diyos. Inaagaw ng demonyo. Sabi ni Satanas, ang kaharian ito ibigay ko sa iyo. Pati ang kaharian ng Satanas is spiritual, hindi political. Sa Roma, yung nagtatawag na Babylon, nagkontrol sa lahat ng mga hari. Ang Babylon ngayon ay Iraq, hindi nagkontrol sa hari. Hindi sila sa buong bansa, hindi. Ang mga Katoliko, Roma, hindi political nila, is spiritual. Basahin mo sa 17 to verse 1 to 5 ng Revelation 18. Naghari sa buong mundo. At ang hari na yan, nanggaling sa Roma, nanahan ang mga demonyo, mga espiritu. Spiritual rule yan. Sa 18 to verse 4 ng Revelation. Makasunod-sunod lang. Yun ang kaharian na labas sa kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng demonyo. Si Satanas ang hari, anti-evangelical siya. Yung will niya is anti-evangelical. His heart is anti-evangelical. Do not be like him, adjust in you. Do not influence also the Catholic. Do not help him. You must help with God. You must be born again with the Spirit of God in you. If you believe. And you must ask it. The infant, when you are baptized, you do not ask it. Luke 11 verse 13. You must ask God in the name of Jesus Christ. An infant without being baptized belongs to the kingdom of God. God said, they are of God in His kingdom, according to God Himself, according to the Holy Spirit. Matthew 18 verse 2 to 11. And they have also the holy angels of God. You can read in that verse that I gave you. Watching them. Hindi. Ibig sabihin, pag ipaparehistro mo yung tinatawag na sekta ninyo sa gobyerno, ibig sabihin, subject po kayo sa batas ng gobyerno. No, not absolutely. Not absolutely. We are not subject spiritually sa batas ng gobyerno because that law is for the flesh. Not in our hearts. Not placed by the Holy Spirit. We are subject to the law of God. We are Christian. We are born of God spiritually. And even the Holy Spirit is within us. The Holy Spirit is within us, in His heart, and even in our spirit, and even the Spirit of Jesus Christ, to whom we obey. The Holy Spirit within our hearts, and the law is given to the apostle with it, and it is also placed in our hearts. If we believe, we are subject to the law of God, not to the law of man, especially us. We are man. No way. The basis is 7 or 8 verse 7 until 8. If you are subject to the law of man or the government spiritually, and that is not spiritual,
The law of humans is not spiritual. It is only for the physical. It is not binding us spiritually. Only our physical. Where can you read that? That the law of the Philippines or the will of the Philippines we follow is about the law spiritual is a spiritual law. It's law but given by the Holy Spirit. We are subject to the kingdom of God ruling us with His Holy Spirit. And that spirit is not physical. You are carnal. If you do not obey that law. We are not subject to the law of man. Who said? We obey the will of God. Here, God has His kingdom. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done as on earth as it is in heaven. And will is that will inside our heart, controlling our heart, circumcising or cleaning our hearts with the Holy Spirit, also which is holy within us, living with us, according to Jesus Christ in 14 verse 17 of the book of John. You are the one concluding. You are not the one dictating my heart. We are subject in the kingdom of God. The Holy Spirit of God is in us. God is ruling us. Not you, Argesinio. You do not own my heart. Who are you? That is just a conclusion, anti-evangelical conclusion that based on your mind. You are the one judging, and you are not even judging. You are accusing the work of Satan. 12:9 of Revelation. That's why he is called in Greek Satanos, accuser. You are accusing me without basis. I did not say you only said that. It's coming straight from your mouth. It is from your heart, not from my heart. That is accusation. You do not know my heart, Argesinio. Only God knows our hearts. And we know also the heart of God because we know the will of God, placed by the Holy Spirit from the heart of God in our hearts. And we are judging about the law now. We have the basis now. We have the basis. We have the book now as our basis. If we are telling the truth, if our will is the same with the will of the apostle, taught also by the Holy Spirit, and the early Christian taught by the Holy Spirit, written in Greek, which is also in our heart now in Filipino and English, with the Holy Spirit within us. Within, God is ruling us. The kingdom of God is in you. So I believe outside the kingdom. I believe what is required by the law, we will follow. There is nothing you can do. There is no choice. We have to follow. If you have the organization, the group of people, that is organization called by the law. You register. And even without registering, that is only a requirement of government. We obey only the law of God spiritually. If you obey the law of God without observing the government law, that is not even against the law of the government, it's okay. But the government is wrong, it's okay also, but as long as you know the truth, the righteousness of God in His kingdom, taught by the Holy Spirit, who lives also within our hearts. You should know that that is a principle there, legally and evangelically, about the kingdom of God. You are outside the kingdom of God. No way. You are confusing. You are bringing problem in the kingdom. You are bringing problem that is not our problem. That is a problem in your minds. That is not the issue. We do not follow that. We do not enter the church that is registered by Solano. What is a church? You do not even understand what is a church. The church are those people called by God. God is the one calling through the gospel. And this registration is just a registration of government, like organization, incorporation. It is your fault. And there are things that is not against the register. It's okay as long as you obey the government word for word. And you have to understand the required registration. You have also to understand according to God, according to the Holy Spirit. Ephesians 5 verse 16 to verse 17 to 20. Understand, RJ, that the registration is required, not against the law. And the founder is required against the law of God in His kingdom. And we cannot change that. We only obey the government. But that law is not the one that makes us holy. We know in our hearts with the Holy Spirit of God that is not the commandment as a basis. And the Spirit said, do not go beyond what is said. By whom? By the church magisterium, no. Written by the apostles. The words written by the apostle, the law written by the apostle. Peter said in 2 Peter 3 verse 1 to 2, be mindful of the words written by the apostle and the prophets.
especially their commandments, their law, the will of God, evangelical will, that we have to follow. Okay, we are already 1 hour and 30 minutes. One more. You close up, RJ. Do not focus on that. That is nothing. That is not important. That is not teaching the holiness of God. You seek first the kingdom of God. Matthew 6:33. Ano lang sila sa kingdom ng Kristo? Ang kapangyarihan po niya, langit at lupa. So, ibig sabihin, hindi po tinatawag na subject sa batas ng gobyerno ang iglesia sa tagang Panginoon sa Kristo. Oh, that is correct. That is correct. There is no argument. I said we are subject to the law of God. And what is the problem? There is no problem. You make a problem. You waste your time in your streaming. That is not productive. That's why I ask you, for the sake of viewers, that you deceive. And our obligation is to do the will of God. If we do not know, we commit sin. 4:17 of James or Santiago. And God wants to know His will to all the people. It will be known. 1 Timothy 2 verse 1 to 5. That is the will of God, evangelical will of God. Okay? 1:36, 1 hour and 36 minutes. And we are now part 5. The next is part 6. And we have to close this. See you in the part 6 of this video. Third, live discussion with RJ Senyo in his streaming. YouTube streaming. Thank you, God, for enlightening us with your Holy Spirit in our hearts. Your will must be done. And thank you, God, that we know against the difference between the government, the kingdom of man, and your kingdom. Your will, again, taught by the Holy Spirit, and the will of humans. They are different. We not waste time that we have to seek your kingdom, Father, ruled by the Holy Spirit in our hearts. As also taught by the Holy Spirit in the hearts of the apostle that we read it right now. Thank you, Father. They are Israelite, not Romans. To God the Father, to God with the Holy Spirit the Father, be the glory. In the name of Jesus Christ. God, forgive us our sins every day. That is unintentional. That is not deliberate. Not willful. Forgive us our sins. And have mercy on us, Father. Especially our flesh, who is weak. We are strong in the spirit, but our flesh is weak to the temptation of these demons, angels who are bad. As said by Jesus Christ in Matthew 26 verse 41. The spirit is willing, but the flesh is weak. You have to pray oftentimes. When you are tempted, you pray. When you feel weak, you pray. Because Satan is weakening you, tempting you to doubt God, weakening your spirit, weakening your flesh, influencing your spirit. That's why you have to pray always to God. Even Christ prayed to God, the owner of the kingdom, with the Holy Spirit, with the Holy Spirit of God, who is within His heart and who is also within us, His children, within us in our hearts. Thank you, Father. Mayang, halika na, Mayang. Okay? I said, to God the Father be the glory. To God Father be the glory. In the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Amen. Okay. Halin, hindi ko makita mo ko mo. Gusto ko makita ng 6 year old pa. Nalaga ka naman, hindi ka lang makita. Okay? Habang buhay pa sila rin. Okay? See you in the chapter 6 because this is chapter 5. Part 5. See you in the part 6 of this video. This gonna be part 5 and part 6. See you. Thank you for watching. Thank you again. Again, we ask the forgiveness always to God. May your grace be always with us. Help us, Father. Strengthen us with your Holy Spirit every time that we are weakened. Save us
will it, Father. We are nothing without you. We don't want to stay forever in the lake of fire. Father, that is our prayer in the name of Jesus Christ. To the Holy Spirit within us, thank you, Father. Help us. Only you we trust in your Spirit and in the name of Jesus Christ. We cannot have the Holy Spirit without Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you.